Yesterday po, yung pila daw po ng leptospirosis patients awaiting po for their consultation sa San Lazaro Hospital ay umabot na daw po sa labas ng emergency rooms. And according to their medical center chief, the peak of leptospirosis surge is expected by August 31. On top of that po, this morning naman yung Hospital ng Maynila announced that their emergency room is also at full capacity. I understand yesterday po na you announced that PGH will cater to these patients po na may sobra na nga daw po yung influx ng patients. No? Will President Marcos issue another directive for other DOH or GOCC hospitals to accommodate these patients po para hindi na po mahirapan yung mga hospitals na full na po yung capacities nila? Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Mas pinaigting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsulong sa mga hakbang upang palawakin ang akses ng taumbayan sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa bansa. Ang hangaring ito ng Pangulo ay bunga ng matagumpay na nagdaan ng kasunduan kahapon, August 25, sa pagitan ng St. Luke's Medical Center at ng PhilHealth na naglalayong mas gawing accessible ang healthcare services sa mga pribadong ospital. Pagpapakita ito na unti-unti at pinapatupad ng pamahalaan ang pangako at mga probisyon ng Universal Healthcare Law. Ibig sabihin, kung ma-admit sa basic ward accommodation sa pribado man o pampublikong ospital, hindi na dapat indahin ang laki ng gastusin. Hindi kailangang matakot na pumunta sa ospital para magpagamot. Ang lahat ng ospital ay dapat na magtalaga ng kanilang basic wards ng 10% ng mga kama sa mga pribadong ospital, 70% sa mga GOCC hospitals, at 90% sa mga ospital ng pamahalaan. Ang DOH sa pamumuno ni Secretary Edwin Mercado ay makikipag-ugnayan sa lahat ng ospital sa bansa. Sa ilalim nito, mas lalong matutulungan ang mga pasyenteng nangangailangan ng espesyal na gamutan, ngunit hindi kayang magbayad sa private hospitals. Mababawasan din ang pangamba ng mga pasyente na lumapit sa mga pribadong ospital dahil sa gastos. Tiwala ang Pangulo na maaabot ng Pilipinas ang pinapangarap na universal healthcare para sa lahat ng mga Pilipino. Habang patuloy na lumalawak ang paglahok ng mga pribadong ospital, nananatiling matatag ang DOH sa kanilang mga programa upang gumaan ang gastusin ng mga kababayan nating may karamdaman. Layunin din itong matiyak ang pantay na akses sa serbisyong medikal sa buong bansa. Unang tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times. Good morning, Yusek. Yesterday po, yung pila daw po ng leptospirosis patients awaiting po for their consultation sa San Lazaro Hospital ay umabot na daw po sa labas ng emergency rooms. And according to their medical center chief, the peak of leptospirosis surge is expected by August 31. On top of that po, this morning naman yung Hospital ng Maynila announced that their emergency room is also at full capacity. I understand yesterday po na you announced that PGH will cater to these patients po na may sobra na nga daw po yung influx ng patients, no? Will President Marcos issue another directive for other DOH or GOCC hospitals to accommodate these patients po para hindi na po mahirapan yung mga hospitals na full na po yung capacities nila? Totoo po yan at yan din po ang nais ng Pangulo, kaya po tumugon agad ang DOH at babasahin ko po sa inyo ang kanilang mensahe. Dahil ito nga po ay isa sa mga issues ngayon sa ating mga kababayan. So ang ayon po sa DOH, sa kasalukuyan 33 DOH hospitals sa Metro Manila, Region 1, 2, 3 at CAR ang may activated na leptospirosis fast lane o express lane para sa agarang pagtugon sa mga pasyente na nangangailangang magpa-ospital. Tinitiyak din sa pamamagitan ng surge capacity management na sapat ang mga kama o bed capacity at gamot para sa mga pasyenteng kailangang i-admit. Nagpatawag kahapon, August 25, 2026, si Secretary Mercado ng isang command conference sa mga DOH hospitals upang palakasin ang ugnayan ng patient navigation sa iba't ibang ospital. Nakikipagtulungan na ang DOH Operations Center sa San Lazaro upang ma-refer sa iba pang hospital sa Metro Manila. Ang lahat ng DOH hospitals, health centers at Yakap Clinic ay handang tumanggap ng mga pasyente na nangangailangan ng check-up matapos sumuong sa baha.
So, bigyan po natin muli, mamaya malamang ay magbibigay kami ng update kung ano na po ang nangyari sa pagpupulong na ito para mabigyan namin kayo kung ano pa ang mga ospital na maaaring makipagtulungan para magampanan ang kanilang tungkulin sa mga pasyente na nagsasuffer ng leptospirosis. Sunod na tanong mula kay Harleen Delgado, ABS-CBN. Hello, Yusek. Yusek, the Senate panel has approved bills seeking to postpone the BSKE scheduled this November and also to fix barangay officials' village term of office to 5 years from the current 3. Do I understand, Yusek, this will still undergo plenary scrutiny? May posisyon na po ba si Pangulong Marcos dito? Sa huling na pag-usapan po namin yan ng Pangulo ay nung nagkaroon ng media conference ang Pangulo with the FOCAP at yan po ay napag-usapan pero at that time ay wala pa pong naibibigay na version na bill at wala pa po siyang stance patungkol dyan. Sa ngayon po ay hihingin po natin kung ano po ang maaaring mensahe ng Pangulo patungkol po dyan at sa ngayon po ay wala pong naibibigay pa sa atin na konkretong comment or pananalita patungkol po sa pagpo-postpone ng barangay elections. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Nag-issue po kanina ng statement yung Office of the Executive Secretary about po dun sa expected devolution sa Luzon next year. Ano po kaya yung mga additional functions ng national government ang expected na ma-include po dun sa planned devolution? Actually, sa ngayon, ang proposed na amount para sa LGSF ay 58.532578 billion, representing an increase of approximately 1.14% compared to fiscal year 2026 LGSF allocation of 57.872578 billion. Ito po ay para mas lumaki at lumago ang pagbibigay ng pondo sa mga lokal na pamahalaan upang matugunan ang kanilang mga issues patungkol sa infrastruktura at ang social development. Alam din po natin ito ay parte kung saan magbibigay na maglalaan ng pondo para sa libreng bigas sa mga constituents po ng bawat bayan. At hindi po natatapos ang obligasyon ng national government matapos ibigay ang pondo dahil kinakailangan po itong ma-monitor kung lahat po ng naibibigay na tulong sa ating lokal na pamahalaan ay nagagamit sa tama at hindi po naaabuso ang pondo. So ito po ay patungkol para sa infrastruktura, sa kanilang mga farm-to-market roads, water systems, health facilities, mga tulay, disaster resilient community facilities, and assistance for marginalized groups. So, kahit ito ay ibinigay po na pondo, hindi po natatapos ang obligasyon ng national government pagkabigay ng pondo. Ito po ay kailangan ma-monitor din po. Ma'am, balik lang po ako dun sa expected na ma-devolve na mga functions ng national government para po dun sa mga ipapasa po sa mga LGUs next year. Yes, as I have said, ang kanilang function, hindi po natatapos ang obligasyon ng national government pagkabigay ng pera. So, kumbaga, lahat ito ay imo-monitor. Of course, pag sinabi natin infrastructure, nandyan din po ang pag-monitor ng DPWH. Ang patungkulan po sa pagbibigay ng scholarship ay nandyan din po ang DepEd, CHED at ng TESDA. Last na lang po for my part. I-ask ko lang rin po, ano po yung naging feedback po natin dun sa implementation ng LGSF at bakit po tinaasan po yung pondo bakit pa po tinaasan yung LGSF for next year kahit na tataasan na rin po yung NTA po next sa 2027? Ang Pangulo po kasi ay nakikinig sa mga hinaing, suggestion, opinion po ng liderato ng local government units. At nadinig po din natin, muli, gusto nating banggitin ang naging opinion ni Mayor Leni Robredo kung saan sinabi niya na
naging maganda ang resulta ng pagbibigay ng LGSF at nakita po nila kung paano ka-transparent at kung saan dapat mapunta ang pondo. At nadinig po ng Pangulo na mas kailangan pa ng mga bayan, ng local government units na mas taasan pa ang pondo para mas mabigay pa nila ang kinakailangan ng kanilang mga constituents. Sunod na tanong mula kay Harley Valbuena, IBC 13. Yusek, Defense Secretary Gibo Teodoro alleges that some Filipino politicians may have been receiving support from China to amplify its operations in the West Philippine Sea. Does the palace have any information regarding these politicians? Kung particular na politician ay kung meron man ay hindi naman agad-agad ito dapat na maisiwalat at kailangan pa ng masinsinang pagpapaimbestiga. Pero ang issue po na ito ay matagal na po itong napapansin. Actually, meron po tayo ibibigay na isang UST joint student at nabanggit ko na rin po ito sa inyo noon kung saan may mga Chinese-linked social media network pushing anti-Philippine, pro-Duterte content. At nais po nating ipakita, ito po ay isang pag-aaral mismo ni Mr. Nico Balbidina. Basahin ko po ng konti ang kanyang naisulat. As the nation grapples with the ongoing impeachment controversy surrounding Vice President Sara Duterte and the alarming spread of fake news across social media platforms, prompting the House Committee to summon vloggers and influencers for a congressional inquiry, an unsettling discovery has surfaced. Press1.ph, an independent news website, has identified an army of Chinese social media accounts disseminating questionable and anti-Philippines content. So, kung mababasa niyo po, mariresearch naman po ito. Kumbaga, noon pa po ito at sa ating pagkakaalam, mismong si Mr. Nico Balbidina ay nakasama rin po sa hearing dito sa House of Representatives patungkol po sa mga fake news peddlers. Okay. Yusek, sabi niyo po hindi muna dapat isiwalat yung pangalan, pero kapag po yung allegation ay proven na, will they be liable for treason? Pag-aralan po natin. So, hindi po natin alam kung hanggang sa extent. Mahirap pong sabihin kasi ang treason, nangyayari po ito kapag mayroong war. Okay. Yusek, any message na lang po for these Filipino politicians or any Filipino who support the narrative of China in the West Philippine Sea? Una-una po, isa lang po ang bansa natin. Yan po ang madiing sinabi ng ating Pangulo sa SONA. Isa lang ang bansa natin, hindi po tayo dapat nagkakaroon ng pagkakahiwa-hiwalay ng opinyon at suggestion patungkol sa ating karapatan sa West Philippine Sea o anumang parte ng ating bansa. Dapat nating ipaglaban ang lahat ng interes ng bansa pati na ng taong bayan, ng mga Filipino. Hindi po dapat na magpagamit sa ibang bansa para lang manatili sa pwesto. Mahirap po na ang maging leader natin ay hawak ng ibang bansa dahil ibang naratibo at ibang interes ang palalawigin ng mga politiko na hawak ng ibang bansa.